PTV, Telebisyon ng Bayan. Magpakita kayo ng sinseridad. Ito ang panawagan ng AFP sa New People's Army kung nais nito na magkaroon ng kapayapaan sa bansa. Ginawa ng AFP ang panawagan dahil sa patuloy na pangaharas at panghihikil ng pera ng NPA sa kabila ng pagbabalik ng peace talks. May ulat si Julius Disambron. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, matapos ang isang linggo mulat nang i-anunsyo ng Government Peace Panel at National Democratic Front ang kanilang pagbabalik sa usapang pangkapayapaan, may naitala pa ding patuloy na bakbakan at pangharas mula sa hanay ng New People's Army. Gayunman, nasa 131 miyembro na ng NPA ang nanoneutralize ng pamahalaan. Bahagi pa din ito ng hakbang ng gobyerno na supili ng kaguluhan at tuluyan ng mawakasan ang pagsira sa kapayapaan, pagpatay at panununog ng mga komunistang grupo. Sa pinakahuling datos ng AFP, 88 na ang mga sumusuko sa hanay ng NPA, 11 ang naaaresto habang 24 naman ang namatay. Kabilang sa mga pinakahuling nasawi ang isang babae sa Agusan del Norte nitong Marso 18 lamang matapos ang bakbakan sa pagitan ng NPA at 29th Infantry Battalion. Sa pinangyarihan ng insidente, nakapag-recover din ng mga otoridad ng AK-47 na armas. Sa kasalukuyan ay pinoproseso natin ang ginagawa natin ng kaukulang proseso ng pagkilala sa naturang kagawad ng New People's Army at buhat doon ay malalaman natin kung kanino natin o sino ang pagkakalooban natin ng kanyang mga labi na entitled pa rin naman po sa isang maayos na living. Sa tropa ng pamahalaan, umabot naman sa 14 na sundalo ng gobyerno ang nasasawi habang 36 naman ang sugatan. Naniniwala naman ngayon ang sandatahang lakas ng bansa na kung hangad ng komunistang grupo ang kapayapaan, gaya ng pagnanais ng pamahalaan at ng taong bayan, ay dapat magpakita sila ng sinseridad at itigil na ang mga hakbang terorismo, panghaharas at pangingikil ng pera. Inaasahan natin na sila ay magpapakita ng good faith, magpapakita ng goodwill at ihinto na nila ang kanilang panggugulo sa mga pamayanan at patuloy na pag-atake sa mga sibilyan at sa ngayon, it's all right for them if they have to attack our soldiers because wala namang ceasefire. Gusto pa rin po natin ng AFP ang katahimikan, ang usapang pangkapayapaan. Subalit upang ito ay matuloy, kailangan pong bawat panig, lalong-lalo na po sila na may mga paglabag sa ating batas, ay sundin kung anong nararapat, itinatadhana ng batas upang tayo ay muling magkaroon ng pagkakataon na tunay na mag-usap at ang sinseridad pa rin po buhat sa kanilang panig ang ating inaasahan. Nauna na ding sinabi ni GRP Peace Panel Chairman and Labor Secretary Silvestre Velio III ang pag-arangkada ng ika-4 na round ng usapang pangkapayapaan sa ika-2 hanggang ika-6 ng Abril. Target naman ani Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza na talakayin at makabuo sa nasabing usapan ng bilateral ceasefire agreement sa pagitan ng GRP at Communist Group. Para sa PTV News, Julius